Eto na yung mga buto ng aplan kangkong na aking tinanim. Pagkalipas ng 21 days, pwedeng-pwede ko nang anihin. Oh, ang gaganda na ng dahon at ang lulusog. Kumpara doon sa mga nabibili natin sa palengke, ito ay mas maliit, mas payat yung mga tangkay. Kasi ngayon ay lowland kangkong o yung mga tumutubo sa tubig. Ito naman ay sa lupa. Ginugupit ko kasi nga hindi ko bumunutin para yung ugat ay nandoon pa rin. Tutubo pa kasi ito at makakaani pa uli ako ng panibagong batch mula dito sa aking pinag-anihan ng kangkong. At ito, ang dami ko na rin namang naani. At ang gagawin ko lang, ito, patutuluan ko muna ng tubig para nga ibababad ko lang sa tubig. Pero ito ay malinis na kasi araw-araw na dilig din naman, 'di ba? Wala naman tong pesticide, kaya talagang safe na safe talaga tong ating organic upland kangkong. At habang hinuhugasan ko to, ayan, magpapakulo na rin ako ng tubig para ating pagtatambugan itong ating upland kangkong. Eto, puputulin ko lang 'to sa dalawa kasi nga 'di ba yung pinakatangkay, mas matigas siya kumpara doon sa may dahon. Kaya hahatiin ko lang sa dalawa kasi nga isasalang ko din ng magkaiba para mas mauuna kong isalang yung pinakatangkay tapos pangalawa yung ating dahon. Kasi mahirap naman na malambot na yung dahon, matigas pa yung tangkay, 'di ba? Kaya pagbubuko din ko ng salang. Kaya ito, hinahati ko sa dalawa. Malambot lang naman, oh, kita nyo, madali lang putulin. At ayun na nga yung tangkay at ito yung dahon. At isasalang ko ito dito sa aking pinapakulong tubig. Ayan, kailangan kulong-kulo para pagtambog natin, ilang minuto lang o ilang segundo lang. Kumbaga, mabilis na mabilis lang kapag kulong-kulo na yung tubig. Kasi nga, sabi nga, iba-blanch lang natin sa English, diba? Yan, atin lang niya tutubog sa mainit na tubig. At ayan na nga, pagkatapos ng ilang segundo, wala pa siguro tong 1 minute. Yan, inano ko na, hinango ko na. At ayan, patutuluin ko muna to kasi nga syempre may mga tubig pa yan kasama. At pagkatapos, isasalang ko naman yung dahon. Kaya pag ako nagba-blanch, sinisigurado ko talagang kulong-kulo na yung tubig para talagang mabilis na yung pagsasalang. Ito na yung dahon naman. Ito mas mabilis pa to uli kaysa doon sa ating mga sinalang na tangkay kasi nga mas malambot naman tong dahon at saka yung kulay para hindi naman talaga mag-iba. At ayan na, hanguin na natin. Ito, patutuluin pa natin to kasi nga syempre may mga tubig pa na kasama itong ating tinubog na kangkong, upland kangkong. At pagkatapos, nako, para mas lalong sumarap, syempre, lalagyan natin yan ng pangpasarap. Diba? Meron ako ditong bagoong gisado at nagtusta na rin ako ng bawang para hindi naman basta nilagang kangkong lang ang ating ulam. Diba? Pwede rin natin yang pasarapin pa. At ito na nga ang aking pinakuluang talbos ng kangkong. At nilagyan ko lang yan ng bagong gisado at tinustang bawang. Naku, subukan mo at napakasarap. Talagang magugustuhan mo. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!